Sabi nga ng ilan, everybody has a price. So nakakatakot po yan on my part, no? Siguro ako, hindi ako matutukso sa 10,000, 20,000, 30,000. Pero paano pag millions na? Everybody has a price. And parang ano lang po yan eh, mga tukso sa babae, no? Merong maganda, hindi ko matutukso dyan, maganda. Mas maganda pa dyan, mas sexy, parang okay pa. Pahirap ng pahirap yun. Pag sobrang ganda, sobrang sexy, pasok na pasok sa standard mo, baka mahulog ka na, no? So, pagdating rin sa, that's applicable. The principle applies to, opposite sex. Ikaw naman yung babae, merong magandang lalaki dyan, okay, no? Hindi ko papatulan yan. Pero habang pumupogi, habang maging matipuno, mayaman, maayos, yung presyo natin, kumbaga yung standard natin, talagang, mahuhulog at mahuhulog rin tayo sa tukso. Same with money, no? It's easy to say no to, 100,000. Pero pag millions na, lalo na billions, ako, I don't know kung gaano kahirap na temptation yan. Ang dami mo nang maiisip, ang dami mo nang maiisip na mabibili with that amount of money. Kaya po, bilang tao, napakahirap talaga. Kaya, mga corrupt na mga tao, napakahirap sa sitwasyon nila. Lalo na kung yung puso nila wala talagang integridad, no? O yung iba may integridad, pero pag pataas na ng pataas yung presyo, yung suhol, nawawala na yung integridad. Kaya, mahirap rin. Everybody has a price. Ako, hindi ko alam kung ano yung limit ko, no? Kayo rin, no? Baka hindi nyo alam kung ano yung limit nyo. Let's say, meron ka lang kakilala, no? Ino-offeran ka na, okay, wag mo na sabihin sa boss natin yan, ha? Bigyan kita ng 10,000. No, kailangan ko sabihin sa boss yan. Bala ka dyan. Pero pag inoferan ka na ng 50,000, 100,000, paiba-iba ka na ng principle, no? Sige, baka pwede naman, no? Baka ngayon na lang, huwag mo nang ulitin yan, ha? Sige, okay na sana 100,000. Things like that, nababago yung principle natin. Yung principle natin, pwedeng matibay yan, eh. Pero habang tumitindi yung temptation, nagbe-bend yung principle natin hanggang sa mag-break na yung principle natin. So, nasa nature ng tao yan, no? May kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya-kanya tayong pananaw, merong kanya-kanya tayong tibay. Pero tanda natin, everybody has a price. Totoo po yan. Pero, ito po yung pinakamalaga sa lahat. Tayo pong mga tao ay marurupok. Talagang totoo yan. Ako, marupok ako. Wala ni isang tao. Pag merong isang tao na nagsabing hindi siya marupok, ang tawag po sa tao na yun, ipokrito. Sabi mo, matibay ka? Merong yung verse dyan, sabi ni Apostol Pablo, wag mong isipin na matatag ka na, baka madulas ka, no? Yan ang ikahulog mo sa tukso. So, ang tayo pong mga tao, we don't rely on our own strength. We don't rely on our own tibay o lago sa pananampalataya. Lahat po tayo equal footing. Meron tayong price, meron tayong presyo, meron tayong level na pag umabot dun sa ganung level, matutokso na tayo. Iba-iba nga lang ng level. Now, in any case, at ang pinakamahalaga po sa lahat ay dumepende sa biyaya ng Diyos. We rely on the grace of God. Kaya po, ang dalangin ko, Lord, kapag dumating na ako sa punto na andun na yung level ng tukso na kapresyo ko na, kahalaga ko na, o kasing attractive na para sa akin yung isang tukso. Whatever that is, no? Pwedeng tao yan, maganda, or salapi yan, or ari-arian, o kung ano man tukso. Ang dalangin ko, Lord, please extend your grace to me. Save me by that time. So ako po yun yung prayer ko, Lord, mahina ako, marupok ako. Please, extend your grace. Biyaya mo ang makapagsalba sa akin sa oras ng tukso. So, dito po sa devotion natin patungkol sa soul, meron po tayong isang puntos dito na aspire to be incorruptible. Kaya po, nilagay ko rito, aspire yung naisin natin. I don't think na ma-attain natin yung incorruptibility dito sa mundong ito habang tayo nabubuhay. Habang nasa laman tayo, meron tayong level of corruption. Hindi tayo magiging perfect.
but we aspire to be incorruptible. Na ako, dalangin ko sa Panginoon, Lord, pag ako naging promote nyo ako sa isang klase ng leadership, Lord, dalangin ko na kahit anong suhol sa akin, give me the grace to say no. Give me the grace and power to say no to temptations. Ayokong maipahiya yung pangalan ng Panginoong Jesucristo na dala-dala ko. And it's only by the grace of God that we can resist temptation. Ang mahalaga ngayon pa lang, we aspire. Prepare na natin yung sarili natin. Lord, what I want to do in life is to please you. What I want to do in life is to honor you. Give me an incorruptible heart. That's my desire. Alam naman natin na mangyayari talaga yon. Sa muling pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, He will give us a new heart, a perfect body, new perfect heart, na wala ng kasalanan, wala ng tukso. But for the meantime, habang nasa laman tayo, we rely on the grace of God. So aspire to be incorruptible. And dalangin ko sa sarili ko na magkaroon ako ng integridad until the day God take me home. Dalangin ko rin sa Panginoon na kung matutukso man ako sa isang matinding skandalo at mapapahiya ko pa yung pangalan ng pananampalataya ng pananampalataya ko sa Panginoon. Dalangin ko, Lord, kunin mo na lang ako. Kaysa sa magkasala ako at ma-skandalo pa yung Christianity na dala-dala ko, yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, it's a challenge to all of us. Let's aspire to be incorruptible. And I hope maraming sa nakikinig sa atin, lalo yung mga kabataan, someday you will become leaders. Kahit ngayon pa lang na meron kang leadership position na mababa, pagbutihin mo na. Kasi someday God will promote you. And by that time, you will be prepared. So yun lang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.